ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa templo at kanyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda. Sinabi niya sa mga ito, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan. Ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Araw-araw si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsikapan ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng mga pangunahin ng bayan na siya'y ipapatay. Subalit wala silang makitang paraan upang maisagawa ito, sapagkat taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin muna natin ang mga katabi natin. Good morning. At mga kapatid, Biyernes muli, araw ng ating maigting na pagmamahal sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Palakpakan natin ang papuri at pasasalamat ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. At tayo po ay nagpapasalamat sa panibagong pagkakataon. Lord, thank you. Buhay pa ako, malakas pa ako, nakakapagbiyahe pa ako, kaya ako nandito. Amen. At tayo po ay bumabati rin sa mga kababayan, kadiboto natin na sa online, at ang mga kapatid natin galing pa sa malalayong lugar, kagaya ng ating mga kasama ngayon sa altar, kasama ng kanyang mga parokyano. Wini-welcome po natin dahil susunduin nila ang imahen ng ating pong Jesus Nazareno para manatili sa kanilang parokya. Let us welcome Father Val Castillo at ng kanyang mga parokyano sa San Francisco Parish sa Binangonan, Rizal. Welcome, Father, sa Makamot, Barangay Makamot, Binangonan, Rizal. Nandito yung kanyang mga parishioners kasama niya. 3:00 ng umaga sila umalis. Siguro yung iba sa inyo rin, no? Baka nga, Father, mas maaga pa kami dahil mas malayo rin kami. Maraming salamat. Si Father ay isang Pransiskanong pari. Pag sinabing Pransiskano, syempre, ang naiisip natin si St. Francis of Assisi. Kanyang simpleng pamumuhay, ang pagmamahal sa mahihirap. Kahapon, ang ating I-Thursday feeding program. Umabot tayo kahapon, I think yun ay pinakamalaki, pinakamarami, 446. Imagine niyo no, nung March nagsimula tayo, 65 lang. Ngayon, ang pinapakain na ho natin, kasi kahit hindi kayo nakakapunta, kasama kayo doon. Yung mga binibigay ninyong tulong, bahagi yon ng mga programa ng ating simbahan ng Quiapo. Kaya kasama kayo sa mga tumutulong at nagpapakain sa kanila. 446. Pero kahapon, niliwanag ko sa kanila.
Ang programang ito ay para sa mga walang bahay. Mga nakatira lang sa lansangan. May susumbong ako sa inyo. May nadiskubre kami, yung isa may paupahan pa. Hindi lang sariling bahay. Kaya nililiwanag namin ito ay para sa mga nakatira sa kalsada. Pag sinabi nating paraffol, magdi-December na, inaabangan yung mga paraffol sa Christmas party, sa mga pakulo ng mga mall. Ano yung mga grand prize? Brand new car. Sino sa inyo ang gustong magkaroon ng sasakyan? Taas ang kamay. Nakikita kayo ng Panginoon, bahala kayo. Malay ninyo, kayo na ang susunod na manalo. Ulitin ko, walang masamang mangarap. Paano kung talagang ibigay ni Lord? Sinong gustong magkaroon ng sasakyan? Pumalakpak. Sinong gustong magkaroon ng sariling bahay? Pumalakpak. Mas malakas yun na. Mukhang yun naman ang isa sa mga pangarap daw at pangunahing pangangailangan ng tao. Sariling bahay. Nung in-interview namin kahapon yung mga pinapakain natin, yung mga umamin na may bahay, alam nyo medyo nakakalungkot yung sagot nila, Father, may bahay yung anak ko, nakikituloy lang ako. Sabi ko, edi araw-araw ka rin umuuwi. Hindi po. Nakikituloy lang ako. Pinapaalis din po ako. Mga kapatid, iba yung bahay na natutuluyan sa bahay na natutulugan. Kung saan ikaw ay tanggap, ikaw ay pinahahalagahan, ikaw ay minamahal, ikaw ay nirerespeto. Yun ang hangarin natin. Huwag lang malaking bahay. Huwag lang mamahaling bahay. Minsan, huwag lang sariling bahay. Isang lugar na pahahalagahan, irerespeto ka. Kaya nga ang mga pagbasa natin ngayon tungkol sa isang lugar na kung saan pinapahalagahan natin, iniingatan natin, inaangkin natin. Sa unang pagbasa, narinig natin itong mga nagdaang araw, kahapon kung paano ang templo ginawa nilang lugar ng mga Diyos-Diyosan. Pinipilit silang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. At ngayon, nang mapagtagumpayan na nilang makuha muli ang templo, anong ginawa nila? Itinalaga muli nila ito para sa Panginoon. Nilinis nila, inayos nila ang templo para sa Panginoon. Lagi nating tatandaan, bigyan natin ng lugar ang Diyos sa buhay natin. Kaya nga pa nagbe-bless ng bahay, ang una kong hinahanap, nasan ang altar ninyo? Nasan ang altar ninyo? Ay, Father, ayun po, sa ilalim ng hagdan, pagkaliit-liit pa. Nasan ang altar ninyo? Ay, ginagawa pa po, Father. Nasan ang altar ninyo? Ayun po, Father. Maganda. Si Santo Niño, may katabi nga lang palaka at pusa. Yung gumaganyan na pusa. At yung palakang may bariya. Naninigurado, baka hindi siya sagutin ng Santo Niño, may reserba. Anong lugar ang binibigay mo para sa Diyos? Paano mo hinahanda ang lugar ng Panginoon?
Magandang tanong yan. Mamaya pag umuwi kayo ng bahay, tignan mo ngayon, nasan ang Diyos sa bahay ninyo? Paano mo binibigyan ng lugar, espasyo, ang pananampalataya nyo ng pamilya mo sa bahay ninyo? Pero mga kapatid, sa ebanghelyo natin, tatandaan ho natin, hindi lang naman yung kwarto, altar, dingding, ang hinihingi ng Diyos sa inyo. Bigyan nun ng lugar ang Diyos sa puso ninyo. Kaya sabi ni Kristo, tinaboy niya yung mga nagbibili sa templo. Ginawa niyong pugad ng magnanakaw ang bahay ng aking Ama. Ito'y dapat maging bahay dalanginan. Kagabi yung kaibigan ko, sabi niya, Father, wag ko kayo magagalit ha. Ito'y matagal ng kasabihan lang. Sana hindi totoo. Father, totoo po ba na minsan sa Quiapo, may mga nagdadasal, Lord, sana kumita ako ngayon. Pati daw yung mga mandurukot nagdadasal. Sana kumita ako. Tapos may nakitang bag na katabi. Ang bilis naman ang sagot niyo, Lord. Sana mga kapatid, tayong mga pumapasok ng simbahan ay tunay na nagbibigay ng lugar sa puso natin sa Panginoon. Nasa loob ka na ng simbahan, punong-puno pa rin ng galit, inggit, ang puso mo. Nasa loob ka na ng simbahan, pati sa pagdarasal, dala-dala ng isipan mo kung paano gumanti, kung paano makalamang, kung paano mandaya, kung paano mangagaw at manira. Kaya sabi ng Panginoon, nandito ka na sa loob ng aking bahay. Tanggalin natin, alisin natin, ipakiusap natin sa Diyos na Panginoon, gusto kong manatili ka, tumuloy ka sa aking buhay. Linisin mo ako, ayusin mo ako. Sa pagpapatuloy na misa natin mga kapatid, itong mga martir na ginugunitan natin ngayon, San Andres Dunglac, hindi lang isa, marami silang martir. Mga taong tinalikuran ang makasalanan, makamundong bagay para sa Panginoon. Ang bahay nyo, hindi mo man pag-aari, hindi man malaki at bago, huwag mo lang punuin ng mga kasangkapan at kikitain. Ang bahay ninyo, punuin nyo lagi ng pagmamahalan, pagtutulungan, pagpapatawad, pagbibigayan. Araw-araw, kumakatok ang Diyos, hindi lang sa pintuan ng inyong tahanan, sa pintuan ng inyong puso. Patuloyin ninyo at hayaang manatili ang Poong Jesus Nazareno. Amen.